Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging matindi ang bangayan ngayon ng mga senador sa minority group na sina Escudero, Marcoleta at iba pang mga senador laban sa kampo ni na Martin Romualdez na dating House Speaker. Ito'y pagkatapos na nagbitiw ng maaanghang na mga aligasyon si Escudero sa kanyang privilege speech sa Senado at itinuro at pinangalanan si Romualdez na di umani utak sa Zarzuela at bangayan ngayon hinggil sa investigasyon sa labis na korupsyon sa mga flood control projects ng bansa at ng national budget na agad namang sinagot ni Romualdez na paglilihis sa tunay na isyu ang ginagawa ni Escudero. Aniya ay hindi totoo ang mga paratang nito sa kanya. Sa kaugnay na balita ay naglabas din ang mensahe ang Malacanang at direktang sinabihan si Escudero na dapat ay meron patunay umano si Escudero sa kanyang mga aligasyon bago niya ito sabihin. Dahil dito ay tila nataranta si Escudero sa maaaring buwelta sa kanya ng Malacanang at ni Romualdez at biglang umurong. Alam kasi ni Escudero na iilan lang sila sa minority group sa Senado na maaari niyang maging kakampi at hindi nito makukuha ang suporta ng mga senador sa majority group, hindi tulad ni Romualdez na majority ng mga kongresista sa House of Representatives ay buo ang suporta kay Romualdez kahit hindi na ito ang kasalukuyang House Speaker. Matibay umano ang mga ebidensya laban kina Escudero, Jinggoy, Villanueva at iba pang mga former senators na dawit sa bigayan ng kickback sa mga unprogrammed funds ng DPWH. Ito'y base sa testimonya ng mga resource person sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senado na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo na direktang may alam sa kalakaran sa mga projects ng DPWH kung saan 25 to 30% di umano sa bawat projects ay binibigay bilang kickback sa mga senador na tinuturing ng mga proponents at sa mga taga-DPWH na nag-e-implement ng mga projects. Senator Francis Cheese Escudero. Yes, the gentleman from Sorsogon, Senator Francis Escudero, is recognized. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang
Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito, siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizalde, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release o FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil,
Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa pinasangkig ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulang pinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyu ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man,
may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa'yo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala. Nasabing ganun, bakit ang babaw ng privilege speech niya? Ikaw ba naman? Ang dami ng humarap na mga testigo doon. Mabibigat yon. Halimbawa, yung dating DPWH Secretary, si Yusek Bernardo. Mabigat yung mga paratang sa kanya nun. Mabigat yung paratang sa kanya nun. Dati na siyang nai-issue dyan. Yung issue ng 142.7 billion na insertions. Yung issue ng donation sa kanya na 30 million ni Lawrence Lubiano na isa sa mga kontraktor sa flood control. Pinangalanan yung top 15 na contractors. Mga seryosong lahat yun. Mga seryosong issue lahat yun laban sa kanya. Kaya lang, anong laman ng kanyang mga mensahe kahapon? Lahat tirada kay Martin Romualdez. Anong sabi niya kahapon? Ang lahat ng ito, ang lahat ng mga nangyayaring ito, pinag-aaway-away tayo. Pinag-aaway-away tayong mga senador. Pinag-aaway-away ang Kongreso, ang House at saka ang Senado. Pinag-aaway-away ang buong bayan. At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang tao lang yan. Hindi lang napapangalanan, pero ako papangalanan ko, sabi niya, Martin Romualdez. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ibig niyang sabihin, yung mga nangyayari na yan sa Senado ngayon, tagagawa ni Martin Romualdez. Yung pagkakadawit niya ni Chichi Escudero, si Martin Romualdez pa rin ang nasa likod niya. Alam nyo, walang maniniwala sa ganun eh. Walang maniniwala sa ganun. Si Martin Romualdez ay may problema rin sarili niya na kinakaharap. Ikaw, Chichi Escudero, may problema ka rin sa sarili mo na kinakaharap. Pareho kayo ni Martin Romualdez, may problema pagdating dito sa mga isyong ito. Kaya nga napwersa si Martin Romualdez na mag-resign bilang Speaker ng House. Kasi sa ngayon, nasisentro kay Saldico.
Pero hindi maiiwasan yan, papunta yan kay Martin Romualdez. Ibig sabihin, si Martin Romualdez may sariling problema. Bakit mo sisisihin si Martin Romualdez? Ibig mong sabihin, yung mga tiktigo na yun na nag-appear, mga pakana ni Martin Romualdez yun? Ha? Sa totoo lang, ang mas tamang pagtingin sa ganito. Binuksan ni PBBM tong issue na to. Yun na ngayong sinasabi natin, Pandora's box. Ha? Maraming nahahagip. Nahagip ka, Chis Escudero. Nahahagip din si Martin Romualdez. Actually, problemado rin si Martin Romualdez. Kaya lang, wala pang lumilitaw na matibay na testigo laban sa kanya. Yung inilabas na testigo ni Saldico ay ni Marcoleta saka produce na testigo ni Mike Defensor. Wala naman nagka-problema pa sa kredibilidad. Kaya yung si Gutesa. Pero totoo naman sa mga issue na yan, lalo sa mga budget na yan na pinag-uusapan, garapalang korupsyon na yan, hindi maiiwasan na madawit yan si Romualdez. Kaya si Romualdez may sariling problema. Bakit mo ngayon sasabihin, Chis, na si Romualdez ang may pakana ng mga bagay na ito laban sa inyo? Wala eh. Tama lang na bakit hindi mo sagutin ang mga issue laban sa iyo? Bakit sa halip na sagutin mo ang issue laban sa iyo, naninisi ka sa iba? Di ba mali yun? Ha? Mali yun eh. Si Romualdez may sarili ring problema. May sarili rin siyang problema. Hindi pa yan ligtas si Romualdez. Wala pa lang matibay na testigong lumilitaw. Pero hindi maiiwasan, papunta lang lahat ng ito kay Romualdez. Alam yan ni Romualdez. Naghahanda na nga siya dyan. Alam natin yan. Kaya lang, yung sabihin mo, Chis Escudero, na ang may pakana ng lahat ng ito ay si Romualdez, mali. Mali. Lahat kayo nasasangkot dito. Ikaw, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, nasasangkot kayo. Si Saldico, nasasangkot. Hindi maiiwasan, si Romualdez masasangkot din dyan. Ngayon, kaya lang, ang argumento ni Chis Escudero, ang narrative ni Chis Escudero, ang lahat daw ng ito, ang may pakana, ang lahat lang daw ng ito daw ang may pakana si Martin Romualdez. Sus naman. Ibig mong sabihin ang nag-produce ng mga testigo laban sa inyo, Chis Escudero, si Martin Romualdez. napaka naman yan. Ang totoo, ang Kamara may sariling problema. Maraming kongresista involved sila sa mga korupsyon na yan. Totoo yan. Si Romualdez din may pananagutan dyan. Kaya lang, wala pa eh. Hindi pa umaabot ang mga issue doon sa mga kongresista. Tinatakpan pa nila ang sarili nila. Mas tamang sabihin siguro, Chis Escudero, ganito dapat ang sinabi mo. Bakit kaming mga senador lang ang ngayon? Dapat yung mga kongresista rin, maimbestigahan din. Dapat ganun. Pero yung sabihin mo na ang lahat ng ito ang may pakana, ay si Romualdez, ay parang napaka naman yan. Hindi natin, ulitin natin hindi natin pinagtatanggol si Martin Romualdez. Sabi ko nga, hindi maiiwasan, darating ang panahon, papunta itong lahat ng ito kay Martin Romualdez. Hindi niya ito maiiwasan. Pero sabi naman ni Martin Romualdez, handa naman siyang harapin yan. O di sige. At yung mga kongresista, darating ang araw, sila, maraming madadawit ditong kongresista. Papunta yan dyan. Kaya, kung yung sinasabi ni Chis Escudero na sila Martin Romualdez ang may pakana nito, ang mas totoo, kahit si Romualdez ay sangkot dito, may problema siya dito. Alam yan ni Martin Romualdez. Kaya nga si Saldico tumakas na eh. Alam niyang mabigat ang pagkakasangkot niya dito eh. Di ba? Actually tama, Roxanne Loria, yung speech ni Chis pang troll. Di ba? Ang kaming mamamayan, ang pagtingin namin dito, lahat kayo sangkot diyan. Kaya lang may nakuha na sa yung ebidensya, may nakuha na sa yung testigo. Di bahala kang magdepensa ng sarili mo. Ngayon, kung may testigo rin kayo at ebidensya laban kay Romualdez, ilabas na rin ninyo.
Makikita diyan kung sino yung kayang idepensa ang sarili at sinong hindi. Lalo lalong nawala ang respeto dito kay Chis Escudero. 'Di ba? Oo. Ayan, ang sabi ni Chis Escudero, lalabanan niya raw si Romualdez. Okay, lalabanan niya si Romualdez. Hindi raw siya papayag na Pero okay, i-expose nila si Romualdez. Gawin nila 'yun. Ilabas din nila ang mga testigo laban kay Romualdez. Pero mali na sabihin na si Romualdez ang nasa likod ng lahat ng nangyayari na 'yan sa Senado. Masyadong yun. Hindi appropriate eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Masyadong DDS na yan eh. Pang DDS na, pang troll na yan. Oh. Ang totoo, sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, na nalalantad sa buong sambayan ng Pilipino ang lubha ng korupsyon sa bansa natin. Walang ligtas dito. Senador man yan, kongresista man yan. Ikaw, Chis Escudero, kahit si Martin Romualdez, ang pagkakaiba lang ninyo, mayroon ng mga testigong lumilitaw laban sa iyo. Samantalang kay Romualdez, alam naman natin may pananagutan si Romualdez, kaya lang wala pang lumilitaw na matibay na testigo eh. Mag-produce na kayo ng matibay ninyong testigo at ebidensya laban kay Romualdez. Ha? Pero yung sabihin yung si Romualdez ang may pakana ng lahat ng yan, ay, paano nyo masasabing si Romualdez ang may pakana ng lahat ng yan na siya nga namumroblema rin? Di ba? Pang grade 1 yung banat, tama Percival. Hindi. Ha? Tapos magkakasama pa sila, iisa yung ganun din ang sabi ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, dito kasi sa mga kasamahan natin, maraming natatakot kay Martin Romualdez, pero hindi ako takot kay Martin Romualdez. Bakit ba si Martin Romualdez ang inyong Ha? Bakit parang makapangyarihan naman naging Martin Romualdez para kayo sa Senado, makubabawan niya? Hindi, Halimbawa, yung pagtatanong doon kay Lubiano, yung kaibigan ni Chis Escudero na kontraktor na taga Sorsogon, sinong nagtanong doon? Sinong nagtanong kay Lubiano? Tinanong si Lubiano nung nandun sa Kamara. Totoo ba na nagbigay ka ng 30 million na donations sa isang kandidato? Opo. Sinong kandidato? Si Chis Escudero po. Kailan? Noong 2022 po. Sinong nagtanong doon kay Lubiano ng gano'n? Sinong nagtanong? Sige nga mga kabunyog. Ha? Sinong nagtanong doon kay Lubiano? Ha? Ang nagtanong kay Lubiano, si Cheljukno. Ang nagtanong kay Lubiano, si Cheljukno. Si Cheljukno ba mauutusan ni Romualdez? Tama ka. Arfutize. Daki. Si Cheljukno ang nagtanong kay Lubiano. Ngayon, bata ba? Tao ba? Tuta ba? Utusan ba ni Romualdez si Cheljukno? Hindi Hindi Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Ibig sabihin, yung paglitaw ni Lubiano at ang pagdiin doon kay Lubiano, hindi kagagawan ni Martin Romualdez yun. Yung testigo laban sa iyo, Chis Escudero, na sa'yo, grabing mga in-expose laban sa'yo. Si dating DPWH Yusek Bernardo, kaninong tao yun? Tao ni Erap yun eh. Erap boy. Nasukol na si Bernardo. Kaya sinabi niya na ang tungkol sa iyo. Di ba? Ngayon, si Saldico maraming ebidensya, maraming testigo. Si Romualdez totoo rin yun. Hindi naman gagalaw si Romualdez ay si Saldico kung walang go signal ni Romualdez. Pero ang problema diyan, hindi pwedeng ganyan. Kailangan ng testigo laban kay Martin Romualdez. I-produce nyo na yun, Chis. Sa bagay, nagsabi si Chis Escudero,